Hi, kamusta? Ako nga pala si Raydan, isang OFW dito sa Quezon City. Kamusta kayo dyan sa Pilipinas? Halika kayo, samahan niyo ako, tuklasin natin ang pamumuhay ko dito sa Quezon City. Nakasakay pala ako dyan ng train. Alam mo dito sa Quezon City, hindi mo na kailangan talaga ng aircon kasi sobrang lamig talaga dito ng panahon. Siguro nagtataka kayo kung bakit parehas tayo ng lengguwahe. Alam nyo dito sa Quezon City, parehas lang tayo ng salita dyan sa Pilipinas. Pinili ko pala maging OFW dito sa Quezon City para hindi na ako mahirapan magsalita o ng lengguwahe nila na tinatawag nilang QC alphabetical. Iniwan ko pala ang Pilipinas para maging OFW ako dito sa Quezon City para sa aking pangarap at para sa aking pamilya. Halika kayo, tuklasin natin ang pamumuhay ko dito. Tara, tuklasin natin ang ganda ng Quezon City kung gaano dito ka safe. Alam nyo, safe na safe ka talaga dito sa Quezon City kahit na gabing-gabi ka na maglakad dito. Is wala talaga mangyayari sa'yo. Naglabas nga pala ako ng pera dyan kasi nakaramdam ako ng gutom. Grabe, ignorante nga pala ako dyan sa pera ng Quezon City. Kakaiba talaga. Dyan sa Pilipinas walang ganitong pera. Yung pera dito gold. Tinatawag dito na Quezon City currency. Grabe, napakahalaga talaga ng currency dito sa Quezon City. Kasi isipin nyo guys, isang bilog lang, makakabili ka na ng isang tuhog na dinosaur. Tapos 3 kagat lang yan, mabubusog ka na kaagad. Makakaramdam ka pa ng sobrang antok. Tinatawag nga pala yan na Quezon City barbecue. Sa mga nagtatanong sa akin kung ano pala yung trabaho ko dito sa Quezon City bilang isang OFW, tagapitik pala ako ng itlog ng hari. 8 hours ko siya pinipitik. Mag-out lang ako pag nakatulog na ang mahal na hari. Sa mga hindi rin pala nakakaalam, ako pala ang paboritong empleyado ng mahal na hari kasi ako yung malakas pagpitik ng itlog niya. Sa mga gusto malaman kung magkano ang sinasahod ko sa pagpitik ng itlog ng mahal na hari, gagawa ko ng hiwalay na video para dito at i-reveal ko sa inyo kung magkano. Sa mga magtatanong rin pala kung ano ang requirements para makapunta kayo dito sa Quezon City bilang isang OFW na tagapitik ng itlog ng mahal na hari, gagawa rin ako ng hiwalay na video. Maya-maya nga dumating na ako dito sa tinutuluyan ko dito sa Quezon City. At pagbukas ko nga ng pinto, nandyan nga ang aking lola na nanonood ng TV. Sa mga hindi pa nakakaalam, no, si lola pala nagpasok sa akin sa trabaho bilang tagapitik ng itlog ng mahal na hari. Sabi nga sa akin dyan ni lola no, may dumating daw ako na parcel o yung telegrama na tinatawag dito sa Quezon City. Sumulat nga pala ang mahal na reyna sa akin. Inaalok ako ng trabaho pagkatapos ko daw magpitik ng itlog ng mahal na hari. Mag-overtime daw ako sa kanya bilang tagapitik ng kanyang utong. Itong hawak ko pala na kulay berde, ang tawag dyan ay upak-upa. Ayan yung magiging tanghalian ko ngayong gabi. Kakaiba talaga yung mga pagkain dito sa Quezon City. Nakaramdam din pala ako ng sobrang uhaw dyan dahil sa aking paglalakad galing sa palasyo ng mahal na hari. Hanggang sa ngayon iniisip ko pa rin ang alok sa akin na mahal na reyna bilang tagapitik ng kanyang utong. Grabe nga pala dito sa Quezon City, kakaiba yung pamamaraan nila sa paggamit ng pagluto. Gumagamit nga pala sila dyan ng rice cooker. Hindi ko alam kung meron na ata sa Pilipinas nitong rice cooker. Alam ko dito lang ata niya sa Quezon City meron. Grabe, sobrang advanced nga ng mga technology dito sa Quezon City. Kumuha nga pala ako ng tubig dyan. Nagtataka kayo kung bakit walang lumalabas at hindi nyo nakikita ang tubig. Yung tubig po pala dito sa Quezon City is invisible siya. Ayan pala yung iniinom ng mga tauhan ng Maharlika dito sa Quezon City. Kailangan invisible. Ang kasabihan nga daw dito